Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos ang ama niya. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid ay hindi umiibig sa kaniyang kapatid, at hindi umiibig sa kaniyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kasalanan ay nasa paligid natin. Hinikaya tayo nito. At ito'y nagagawa din natin. Nahuhulog tayo sa kasamaan. Pero hindi na tayo alipin ng kasalanan. Huwag na tayong manatili sa kasamaan. Napagtagumpayan na natin ang kasalanan. Ang tagumpay na ito'y binigay sa atin ni Kristo. Sinulat ni San Juan sa ating pagbasa na naparito ang anak ng Diyos, si Jesu Kristo, upang wasakin ang mga gawa ng diablo. At ano ang gawa ng diablo? Ang kasalanan. Maliwanag ang salita ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay gumagawa ng matuwid at nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo. Hindi lahat na nakakasala ay kampo ng diablo. Kasi may nagkakasala, dala ng kahinaan, dala ng kakulangan ng kaalaman, dala ng kahinaan ng loob. Ang kampo ng diablo ay ang patuloy sa pagkakasala, ang hindi na umaaklas sa kasamaan, ang hindi na tumatayo sa pagkabagsak. Sila pa nga ang nanghihikayat sa iba na magkasala. Sa ating pakikibaka sa diablo, magtulungan tayo. Hindi lang tayo umiiwas sa kasamaan. Nagtutulungan tayo na mapalayo ang kasamaan sa atin. Pinapayuhan natin ang ating mga kasama na lumayo sa mga tukso. Tinuturuan natin ang kabataan na maging malapit kay Kristo. Ipinagdarasal natin ang mga nagkasala na sila ay magbalik loob sa Diyos. Kaya mahalaga ang community of faith, ang simbahan at ang mga grupo sa simbahan. Kung tayo ay nagsasama-sama, mas lumalakas tayo laban sa kasamaan. Ang ginagawa naman ng kasamaan ay pinaghihiwalay tayo. Ginagawa tayong makasarili. Sinisira ang ating pagkakaisa. Kasi kung mag-isa lang tayo, madali tayong masilo ng diablo. Kaya magkapit-bisig tayo, magtulungan tayo, magkaisa tayo sa ating paglalakbay sa kaharian ng Diyos.
Huwag nating hayaan na ang mga kasama natin ay mahulog sa kasalanan o magpatuloy sa buhay na masama. Magandang tanungin ang ating sarili. Kasali ba ako sa isang grupo na lumalayo sa akin sa kasamaan? Ano ang grupong ito? Kung wala pa, maghanap na ng ganitong grupo o mga kaibigan sa simbahan. Sama-sama nating labanan ang diablo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.